Hello mga guys, komentuhan lang natin itong inilabas ni BP Sara Duterte na video bilang sagot sa ating First Lady F. Eliza Marcos. Unang-una mga kaibigan, hindi ganito yung inaasahan ko na isasagot ng Vice Presidente ng Pilipinas. Siya ay isang DepEd Secretary at dapat alam niya na ang feelings ni F. Eliza Marcos ay valid. Kasi nga naman mga kaibigan, ilang beses na binanatan ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid si President Bongbong Marcos. At bilang isang asawa, natural lang, valid ang feelings ni First Lady Liza Marcos. Mga kaibigan, balik na rin po natin ang sitwasyon. Sakaling si Sara Duterte ang nasa lugar na F. Eliza Marcos at yung kanyang asawa ay binabalahura, sinasabihan ng bangag, sinasabihan ng kung ano-ano, at maging siya mismo sinasabihan na hungry for power, at yung kanilang anak sinasabihan pa na, oh, gusto kong Prime Minister, etc. etc. Ano po kaya ang gagawin ni Sara Duterte? Kaya mga kaibigan, nung nirelease niya ang statement na ito, talagang nagulat ako. Sabi ko, wow, hindi yan ang inaasahan ko na sagot ng isang second highest official of the land, the DepEd Secretary, na supposed to be, ay naiintindihan niya dapat ang feelings ni F. Eliza Marcos. Ito po ay valid. Ang aking ina-expect, magpapalabas siya ng video ng apology. Pwede na sabihin, humingi siya ng apology on behalf of his family, dahil nasaktan niya si First Lady. Diba? At ang First Family. Yun lang. And then, tama na. Huwag na niyang ipagtanggol ang sarili niya at huwag na niyang banatan ang ating Pangulo at ang present administration. Dahil nandito pa rin siya sa administrasyong ito. So, dapat yun ang kanyang naiisip. Pangalawang mga kaibigan, yung sinasabi niya na mga sinasabi daw ng First Lady or yung statement ng First Lady ay wala naman daw kinalaman sa kanyang mandato. Mga kaibigan, ang kanya pong sinabing yan ay isang pag-iinsulto sa ating unang ginang. Ito ay isang form ng pag-iinsulto at pagbabatikos ng hindi tahasan. Sa sinabi ni Sara Duterte, para na rin niyang minaliit ang lahat ng mga First Lady ng ating bansa, pati na rin yung naging First Gentleman na si Mike Arroyo. Kasi mga kaibigan, para bang gusto niyang sabihin na wala naman kayong kwenta. Ako, VP ako. Malaki yung mandato ko. Parang ganon ang kanyang gustong ipahayag. Nagpapakita lamang ito mga kaibigan ng kanyang upbringing, ng kanyang values. Alam naman natin na ang mga Dutertes mga kaibigan ay hindi masyadong nagpapahalaga sa kanilang mga better half. The best example, ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. And even, maging siya kasi maasim ang kanyang pagkikitungo sa kanyang asawa. Asawa? In paper only? Ito ang masasabi ko ha. So, diretsahan tayo dito, mga kaibigan. Ang sinabi po ni Sara Duterte ay isang pag-atake kay F. Eliza Marcos at kay PBBM. Guys, she's talking about her mandate, pero yung mga sinasabi niya dito na mga issue ay hindi niya mandato. Mga kaibigan, balikan natin yung mga issue na kanyang nire-raise dito sa kanyang statement. Hindi naman niya ito mandato. Wala naman siyang pakialam dito. Diba, ang West Philippine Sea, sinasabi nga niya, ang kanyang kapatid, na hindi naman kailangan magsalita ang Vice Presidente ng Pilipinas dahil hindi naman niya mandato yan. So, ibabalik natin sa kanya itong kanyang mga tinuran sa kanyang video. Dahil hindi naman niya mandato itong mga issue na sinasabi niya ngayon. At may fake news dyan, mga guys. Isa-isahin natin. Pagtaas ng mga bilihin. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo tungkol dito. Pagtaas ng presyo at halaga ng pamumuhay. Napanatili ng Administrasyong Marcos ang inflation rate ng bansa sa loob ng target band nito sa kabila ng historically strong El Nino weather phenomenon at iba pang nauugnay na pandaigdigang problema. Nandiyan na ang giyera sa Ukraine, yung nangyari ngayong krisis sa Red Sea, yung pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis, at ng marami pang iba. Kasama pa ang mga internal problems ng ating bansa. El Nino, at marami pang mga maliliit na bagay. Pwede mo rin namang basahin ang Rain on Reduce Emerging Inflation Now, ang komprehensibong plano ng gobyerno para matugunan ang inflation. May kapansin-pansing pagtaas din ng produkto ng bigas. O, hindi mo ba yan alam na tumaas ang produkto ng bigas? Ang pagtugon sa rice inflation
bilang pangunahing contributor sa ating inflation rate. Pangalawa, ang krisis sa enerhiya. Kamakailan lang sa ceremonial energization ng Cebu Negros Panay, 20 kilowatt back project 3 sa Bacolod City. Ito pa mga kaibigan, ang matindi nito. Sa pahayag ni President Marcos, ang sabi niya, marami sa programa ng NGCP ang natulog ng matagal. Marami sa programa ng NGCP ang natulog ng matagal. So ano ginagawa ng tatay mo sa kanyang 6 na taon? Nakakuha din ang Administrasyong Marcos ng mga deal sa usapin ng seguridad sa enerhiya. So number 3 na binanggit ni Sara Duterte, sabi niya ay kriminalidad. Hindi talaga tinitingnan ni Vice Presidente ang mga datos at numero ng PNP. At wala tayong idea kung saan niya nakukuha ang ideya na lumala daw ang kriminalidad. O baka naman assumption lang nila yon ng mga Dutertes para sirain ang present administration. O baka mga personal nilang data na wala namang basehan. Guys, alam niyo ba na ang Pangulo sa isang kamakailang kaganapan ay buong pagmamalaki na binanggit niya ang data bilang isang testamento kung paanong nagawang ibagsak ng puwersa ng kapulisan ang index ng krimen sa ating bansa. Eto na yon, Vice President Sara Duterte, makinig ka. Noong 2017, meron tayong 295,385 na mga krimen. 2022, sharing of term ito, no? Ni Duterte at saka ni President Marcos Jr., no? So, noong 2022, bumaba siya ng 207,143. Noong 2023, si President Marcos Jr. na lang to, ay bumaba siya ng bonggang-bongga. From 207 and 143,000 ay naging 198 and 617 na lang. Ang laki ng binaba niya, no? Ang laki ng binaba ng kriminalidad sa panahon ni President Marcos Jr. So, ibig sabihin mga kaibigan, may improvements. Napakalaki ng improvement. Pero, di alam ng BP. Number 4, droga. Ano yung sinasabi ng Vice Presidente na dumami daw ang droga? Baka naman sa lugar nyo lang, sa Davao. So, eto Vice Presidente, makinig ka. Matagumpay na nakumpiska ng Administrasyong Marcos ang halagang 10.4 billion pesos ng illegal na droga noong 2023. Pangalawa, ipinakita ng kamakailang datos na 27,968 barangay ang drug cleared and 50 provinces and 1,160 municipalities ang aktibong nagpapatupad ng anti-drug abuse councils and pagtatayo ng 74 inpatient treatment at rehabilitation facility at marami pang iba. Daming ginagawa ng ating administrasyon ngayon tungkol sa paglaban sa droga. At ito ang matatawag na tamang paraan ng paglaban sa droga. Walang kinikitla ng buhay dahil ang buhay ng bawat Pilipino ay mahalaga. Diyos lang ang dapat kumitil ng buhay natin. Ito lang ang tanong natin. No? Pwede ba na yung mga taga-suporta ng Vice President ay payuhan naman ang Vice Presidente sa tamang datos? Kasi lumalabas tuloy na ang Vice Presidente ang siya pang nagpapakalat ng fake news. Peace!